Dito kami ngayon guys sa, sa Calgary Public Library. Ayan, so balik na naman kami. Alam niyo naman, masipag mag-aaral tong asawa ko, kaya gusto lagi nasa library to eh. So lagi kami dito guys, siguro once a month. Dito kami, kasi may appointment si Emma dito lagi. Ano, doktor? Ayan, so dito kami ngayon guys ulit. Yeah, ito yung malapit sa amin na, na library. Maganda dito kasi may play area. Yeah, oo. Habang magpiprint si Emma, may palaruan kasi sa ayon dito, kaya dito namin naisip na dalhin siya. Okay. So ito siya guys, ito yung loob ng library. Malaki to, pero sa taas ata kami. Ayan, tama na kami sa taas. So ito guys yung palaruan ni Zion dito. Wow! Ganda rin, 'di ba? Tahimik. Ayan. So lahat pwede niyang gawin kung anong gusto niya. There's a bus out there. Meron pa kasi nagpiprint doon, kaya dito muna si Emma. Yeah. Mamaya, usap tayo. Ayan. So yan. Laro-laro lang muna dito. Go! Play ka dyan. Sige, play ka lang dyan ha. So yun guys, nasabi ko nga sa inyo, once a month lagi kami dito ni Emma kasi nagpapaprint si Emma dito. Isa rin sa kaganda dito guys na sa Calgary. Hindi ko alam kung paano yung ginawa ni Emma, basta pwede siya mag-print dito once a month ng 150 pages. So libre yun guys. So yun, kaya every month nandito kami. Sayang din kasi kung baga libre naman siya, baga kasama rin naman sa tax na binabayaran natin. So ginagamit din namin siya. And yun, so na rin, makakasave na rin ng syempre ng ink ng printer namin at saka syempre bond paper. Although di naman siya ganun kamahal, no, pero sayang din naman, di ba? Kaya ginagamit na lang din namin yung mga kung ano yung pwede dito sa Calgary. So isa sa mga nakukuha namin dito, ayan, yung paggamit ng library. Syempre libre naman yung mga pag mag-aaral ka dito, no? Magbabasa ka ganyan. Tsaka maganda rin dito guys, pwede ka manghiram ng mga libro, ganun din. Parang maximum ata ng 2 to 3 weeks, parang ganun, tapos saka mo siya pwede ibalik. So yun yung pagkakaalala ko kaya kasi nag-try na manghiram. So, waiting pa siya doon kasi may mga nagpiprint pa, syempre pila-pila. So ito si Emma. Hello. Ay! Galing ha. May nag-build. Yeah. So yun. Hi guys. Anong natin, kakwento natin sa kanila. Mamaya na lang pagka-print ko. Sige. Meron kami guys, gusto i-share sa inyo. No? Wala, nabasa lang din natin sa news. So magre-react tayo kasi relatable and nangyayari din talaga. Especially sa mga tourist visa. Ayan. Yeah. Yun yung pag-uusapan natin. Alright? So for the meantime, lalaruin muna namin si Sain dito. Diba? Okay, so habang naghihintay tayo sa bulinggit na yun, kaya siya maglaro dyan, ano? So yun, pag-usapan na natin yung yung gusto namin i-share sa inyo guys. Ayan. So may nabasa lang kasi si Emma, Which is, nang totoo naman nangyayari, yung Lamia for sale. Oh! Parang technically work for sale na yung nangyayari dito sa Canada. So, ano nga ba muna yung Lamia? Kasi Lamia tayo na Lamia. Kung may bagong viewers, baka hindi tayo maintindihan. So, Lamia is a labor market impact assessment. So, it's a certain form of document or confirmation na kinukuha ng employer from the Government of Canada para patunayan na yung positions na vacant sa isa niyang company o business ay hindi ma-fill ng isang permanent resident dito sa Canada o kaya citizen, kaya kukuha siya ng temporary foreign worker o yung mga nasa abroad nagtatrabaho. So, hindi siya kukuha dito sa Canada. So, yung Lamia is sort of an approval
na binibigay ng Canada na go signal sa employer, okay, you can get foreigners to work for you. Kasi hindi talaga basta-basta pwedeng kumuha lang yung employers ng walang papel dito sa Canada. Bawal yun. Bawal. So, yun yung mga, kunwari kung nasa Philippines ka. Sample na natin yung mga galing yung mga nasa Pilipino. Pinoy, pag tatanong ka, paano ba makahanap ng work dyan sa Canada? Usually, ang advice sa'yo, hanap ka ng employer na nag-i-issue ng lamia. So, yun yung way mo para makakuha ka ng work permit. Kasi pag na-issuehan na si employer ng lamia o pag nakakapag-process na siya ng lamia, pwede mo na yun gamitin sa pag-a-apply mo ng work permit. And yun yung magiging legal or valid status mo dito sa Canada. So, based on the research, nabanggit na rin natin dati na yung pagpaprocess ng lamia, it's kinda costly. So, aabot yun ng $1,000. Pero hindi ko alam kung nag-increase na. Yung mga ganong estimate. And ang nag-shoulder dun sa pag-process ng documents ay ang employer. So, swerte mo, di ba, kapag nakakuha ka ng lamia, tas ang gumastos din talaga ay ang employer. Pero kasi, now, the thing has changed. So, iba na ang nangyayari. Hindi na sino-shoulder ng employer or kung i-shoulder ng employer, sa umpisa lang yon, sisingilin ka. Yan. O sisingilin yung Pinoy, for example, na gustong pumunta dito, o ikaw bayaran mo kasi binayaran ko to. Pero by law talaga, technically, it's the employer who shoulders kasi siya nga yung nangangailangan ng worker, diba? So, hanap siya ng hanap dito sa Canada, wala. So, nag-petition siya sa Canada, okay, I will hire a temporary foreign worker. So, dapat i-shoulder niya yun. Minsan nga, diba, may mga swerte rin talaga na kababayan din na nag-share. Aside sa shoulder ng employer yung lamia, shoulder din yung plane ticket, shoulder din yung tirahan. So, yun yung mga okay na, or jackpot sila. Pero ngayon kasi guys, although sinasabi rin natin sa ibang vlogs na mataas ang cost of living, may mga umuuwi. Pero guys, sobrang dami pa rin gusto mag-Canada. Kaya ano bang nangyayari ngayon? Yung lamia, binibenta na. So, ito nga, meron tayong nabasa from the Globe and Mail na article kasi Ottawa, which is the capital of Canada, so Ottawa is being urged na to clamp down yung immigration employment scam. Bakit ba nagiging scam na? Kasi nga, yung 1,000 na binabayad ng employer, magkano na hula mo? Magkano na yung sinisingil na parang binibenta yung lamia sa mga temporary foreign workers? Ako, na time na nasa Chinook ako, meron ako nakausap dyan. Kasi yung brother niya pumunta rito as tourist din. So, ginawa niya, nagtanong siya dun sa isa, hindi ko na babanggitin yung name dun sa Chinook Mall to. 10,000. Sinisingil niya. So, pwede tayo mag-convert guys. So, around 420,000 pesos yun. So, kino-convert namin dahil yun nga, diba, yung target mo, yung mga nasa Pilipinas, yung mga foreign workers din, or yung mga nagtuturist, ibig sabihin, ang budget mo dyan, Philippine peso mo. So, yung ilalabas mo para makapagtrabaho ng legal o may papel dito sa Canada. So, 10,000. Pero guys, nagulat ako, hindi lang 10,000 ang nagiging scam o bentahan ng lamia dito sa Canada. So, sinasabi namin to, hindi para siraan yung Canada, but nasa news, all over the news din. Nangyayari din talaga. And ito nga, dapat na daw, nagko-call na rin yung mga tao, nagpipetition na sa federal government na aksyonan kasi rampant na yung ginagawang pang-scam ng ibang immigration consultants, even nga may lawyers dito, tapos nakikipag-connive sila sa employers para magbenta ng lamia. So, nasa magkano na ba guys ang bentahan, which is ito based sa news. Flash na lang din natin. Yeah, pa-flash natin. Babasahin ko na rin para legit yung source natin. The market rate is about $50,000, but they are selling lamias for hire. So, this is staple if you are trying to get to Canada. So, it's pervasive. It's not just India. So, madami kasi talagang Indians dito na nagmamigrate sa Canada. So, they are pointing out na hindi lang Indians yung kumakagat sa ganitong scam. Yung mga nauuto na mga employers or consultants na ganyan na kumuha ng lamia. So, all over the world, even Pinoys, kumakagat dyan kapag gustong-gusto talaga mag-Canada. So, it's illegal for immigration consultants or lawyers to charge for this. Guys, hindi approved
ito ng Canada. Although siguro loose pa talaga yung regulation dito, kaya yun nga, tinatawag yung federal government para mas i-regulate pa yung ganitong pangyayari. So, the crooked consultants will start the process and they don't even know if it is going to be approved. Yun yung nagiging scam kasi nagbabayad ka nga, ganun kalaking kahalaga, pero wala kang kasiguraduhan kung ma-approve ka, kung magkakatrabaho ka dito sa Canada. There's no sort of guarantee. And ito na guys, yung mahal. So, kapag approved daw from 5,000 na initial na sisingilin sa'yo, syempre, pangako muna, discussion, the 5,000 to $7,000 na yung singilan. Mataas pa ngayon sa kanya na binanggit. The fee goes up to 40,000, to 70,000, to 80,000 Canadian dollars. Parang iniisip ko, parang bakit nila kakagatin yun, guys? Di ba parang mas mahal na yung tuition namin, tuition ko. Nag-aral ka na lang sa amin. Kasi sabihin na lang natin na 20,000 per year yung bayad ko sa tuition dito sa SAIT. So, 40,000 for 2 years. Pero ito guys, may mga kumakagat ng 80,000. Parang, di sana nag-aral ka na lang, di ba? Nakagain ka pa ng diploma or certificate dito sa Canada and additional boost yun sa score. Pero yung iba rin kasi ayaw, di ba, mag-aral. Gusto trabaho agad, gusto makuha na yung posisyon. Kaya, kinakagat yung 70,000 to 80,000 Canadian dollars na lamia. So, super laki nun, guys. Okay, so yun guys, naputol kasi nagulat kami. Si Sayon kasi lumipat ng ng palaruan niya, kaya lumipat din kami para at least nakikita namin siya. Okay, so anyway, yun, balik tayo sa topic. Balik tayo guys. So meron din dito na interview nila yung actually isang immigration lawyer, hindi na nila pinangalanan kasi baka ma-bash or magantihan. Sabi niya may mga na-issuehan din daw ng lamia and galing yan sa India ha. So natatakot siya baka balikan siya kasi these Indians na kumuha ng lamia sa kanya, they will find that they have no employment or have to work long hours for virtually no pay. So parang, 'di ba, it's just a sort of document ng bayad ka ng mahal pero hindi ka pala sure na magkakaroon ka ng okay na trabaho. Grabe. So, 'di ba? Pero hindi mo rin kasi guys masisi yung tao yun, kapag syempre dito, hindi naman ganun kadali talaga makakakuha ng work permit. Kaya iba kinakagat talaga. So bakit ba nila baby pinapatulan yung lamia? Bakit gusto pa rin ng mga tao magbayad ng lamia? Kasi kaliwat kanan ng FB groups guys na ginoy na namin. Madami nagpo-post ng looking for lamia, willing to pay, ganito yung range. So meron talaga guys, hindi namin madedeny yun. Pero bakit nga ba nila kinakagat knowing na usually talaga ang nag-handle doon ay employer. So it's a little bit na naging competition na marami kasing naghahanap ng lamia. So parang ginagawa ng business. Yan. Kaya ang taas na, diba? Sobra yun ha. Grabe yun guys. 80,000 Canadian dollars. Kita magkano yun? Yan. So sabi rin sa news, individuals are often willing to pay such a high amount because they would otherwise not qualify for immigration through other pathways in Canada. So nag-explore din kasi sila ng mga pathways and since hindi sila mag-qualify sa ibang pathways, ito yung last resort siguro nila. And kung kaya naman nila maglabas ng ganong pera, diba, siguro, sige, kinakagat na rin. Ito pa, paano ba yung hatian nila? Kasi nakita nga, since this is sort of a scam, so ang cut ng o hatian ng pera ay ito, majority of the money na pupunta sa employer kasi nga siya yung nagre-request for lamia. So siya yung may business, so dapat din legitimate. Pero around 10,000 to 20,000 doon kinukuha ng lawyer or consultant na nag-help mag-process ng application for lamia. Pala ng cut mo? Hindi ako yun. So yan, meron din talagang nakakasira din ng reputation dito, yung mga kung ganun yung ginagawa ng isang lawyer or ng consultant, no, pinagkakakitaan na yung mga nangangarap magtrabaho dito sa Canada. Baby, pagka-graduate mo yan, gawin mo Diyos ko Lord. Sabi pa dito guys that lamiyas, usually ini-issue talaga siya to fill a wide variety of vacancies. Kasi sabi pa rin dito nga may labor shortage ang Canada, usually for unskilled jobs, including those in catering, hospitality, and retail sectors, as well as semi-skilled and skilled jobs. Kapag nag-lamia ka kasi, is like an added point sa CRS mo. Pwede ka ma-qualify for permanent resident dito kasi nakaka-boost siya ng up to 50
points. Laki, no? So, di ba? Kaya marami din kumukuha ng Lamia. And yun, parang hindi mo rin masisi nga, ang daming sumusugal. Yeah. Pero, marami din akong, diba, halos mga ikakila rin tayo, naghahanap din ng Lamia, willing to pay din guys. Pero hindi naman siya ganyan kalaki, ganyan kalamahal na presyo. Pero, kumbaga may limit lang din siya. Since sumusobra na o umaabuso na ang employers, ang consultants, and mga agencies, yan, there's really a clamor sa federal government. So, kinakalampag na sila. Gumawa kayo ng regulation para maprotektahan yung mga foreign workers na balak magtrabaho dito. Since nga kinakalampag sila, ano ba yung ginagawa na ng Government of Canada sa ganitong issue or sa like immigration employment scam na tinatawag dito sa article. So based on their interview sa IRCC, sabi dito, to mitigate concerns about the financial exploitation of temporary foreign workers, employers must commit to not charge or recover from workers any fees related to recruitment. So, ibig sabihin, kung may ginastos si employer, dapat committed siya na hindi yun singilin sa empleyado, di ba, or sa worker. So, employers must also ensure that any third party who recruits temporary foreign workers on their behalf does not charge or recover such fees from the temporary foreign workers. And yun nga, kung gagamit si employer ng agency, ng immigration consultant or immigration lawyer, dapat walang cut daw yung third party na yun. Pero sana, yun nga, matupad o maging regulation yun para hindi na abusuhin yung ganun at gawing business. Yeah, ang kawawa talaga dito guys, yung especially tayo, yung nangangarap na pumunta rito na magkaroon ng work permit or ng sabihin natin after work permit magiging PR. So, di ba maraming naapektuhan talaga dito. So, yan, swerte talaga guys kung makakuha kayo ng employer na sagot lahat. Which is supposedly, ganun talaga yung dapat mangyari. Pero kung singilin man kayo na employer, parang dapat mura lang yan. Oo, okay. Siguro sa ngayon, pwede na siguro. Wala kang mahihanap. Actually, sabihin mo ng 5,000 siguro, guys. Pwede na siguro. Pero mali pa rin, di ba? Hindi pa rin tama yun. Pero sobrang dami guys namin kilala. Sa circle pa lang namin, konti pa lang din talaga ng friends namin. Pero ang dami na rin naming nakikita at nalalaman na naghahanap sila ng Lamia at willing magbayad ng Lamia kahit 10,000. Especially ngayon, di ba guys, yung mga tourist visa ginawa nila hanggang 2024. So, yung kasi yung mga tourist visa ngayon is may mga chance na makapag-apply or makahanap ng trabaho dito using Lamia. So, yun ang ano natin dito ngayon guys. Yun yung topic natin ngayon. Yun. So guys, meron ba kayong mga kakilala na willing bumili ng Lamia? So, magkano na yung inaabot nun? So, kasi iba-iba yan per province din siguro kung depende sa sa demand. Dito sa Calgary ang narinig mo 10,000. Sa iba sa news may 50,000. Siguro mataas yung position. Kaya nagulat ako nung sinabi mong yung balita na yan. May 50,000 nakita ko rin sa post sa Facebook. Okay. Pero parang nisip ko anong posisyon yung ino-offera ng 50,000, 2 million na yun guys. 2 million pesos para makapag-work ka sa Canada. Guys, yung Lamia din pala closed work permit yun. Ibig sabihin mag-work ka lang doon sa employer na yun. Hindi ka pwedeng kumuha ng ibang job. Bawal. Yan. Kapag kumuha ka ng ibang job, illegal na yun. So, di ba, may sumusugal para makakuha ng Lamia na ganun kalaki. 80,000, 2 million. Grabe. Yan. Mas mahal pa sa tuition ko, guys. Mag-aral na lang sana. Pero yun nga, hindi mo ma-force mag-aral kung ayaw mag-aral. So, kung may pera, siguro sinusugal. Talaga, hindi mo rin masisi ibang tao talaga. Pero sana, di ba, limitahan yan o ma-regulate na kasi parang sky high na, parang renta parang renta na unlimited yung pagtaas. No? So hanapin lang namin si Zion kasi then maya uwi na rin kami. I mean, hindi naman uwi, mamamasyal pa kami. Then syempre kakain pa kami dahil may celebrate lang kami ni Emma. Secret na muna yun. Secret muna. Okay guys, so yun, bali ano pa muna kami, spend muna kami ng time dito kay Zion. And sobrang nag-enjoy siya. Panay ang ikot, panay ang punta doon sa slide, tapos dito, halos nagkalat na ng mga. Pero hindi naman dahil sa kanya yan. And so yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. If nakatulong tong video ito, please give me a thumbs up. And subscribe na rin kayo guys sa channel namin, Alvin and Emma. Okay, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!